So mga idol, sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng New York Knicks, maganda ang pinakita ng Lakers. Nagtapos ang final score sa 110-97 at looking hard, kinausap na nga ba si Coach JJ Redick para isama siya sa starting 5 nitong napakaganda na kinapakita niya sa huling mga laban ng Lakers. So alamin natin ang mga detalye mga idol. So nakita naman natin mga idol, hindi pa rin nakapaglaro etong si LeBron James, no? Nasa injury list pa rin siya ng Lakers. But so far kung titignan natin yung starting 5 na ginamit nga po ni Coach JJ Redick, binabago na niya sa ngayon. Nasa starting 5 si Marcus Smart, si Rui Hachimura, si DeAndre Ayton naman ang ginamit ngayon instead of Jackson Hayes sa starting 5. Si Austin Reeves at etong si Luka Doncic. Maraming nakapansin mga kaibigan, humahaba na ang minuto na ibinibigay ni Coach JJ Redick dito kay Luke Kennard. And sa mga minuto na binibigay sa kanya ng Lakers, ang ganda ng performance na pinapakita nitong si Kennard. Kaya naman nag-request na mismo si Luke Kennard kay Coach JJ Redick na gamitin siya sa starting 5 na lineup ng Lakers para sa panibagong sistema at areglo nito. Kung makikita nyo ang kupunan ng New York Knicks, hindi ganoon na talagang pangmalakasan ng starting na lineup. Sa pagkakaitong ito, ang Lakers ganoon din, kasi wala naman, hindi nakapaglaro. Eto nga pong si LeBron James. And para sa akin mga kaibigan, alam nyo, yung ginagamit ngayon na starting 5 na lineup ni Coach JJ Redick, pabago-bago na. Pero more on nagpo-focus si Coach JJ Redick, sa pagkapalit ng big man. Noong nakaraan, ginamit si Jackson Hayes. Ngayon naman, itong si DeAndre Ayton. Pero hindi natin nakita dito yung sinasabing pagsamahin sa starting 5 o Twin Tower ang dalawang big man ng Lakers. Marami nagsasabi, paano naman kapag inilagay sa starting 5 itong si Luke Kennard? Sino naman ang kanyang papalitan sa lineup? So, pwedeng si Marcus Smart, pwedeng si Austin Reeves, pwedeng si Rui Hachimura po mga idol. But so far, kung titignan nyo, si Marcus Smart, sa game na ito, ang baba ng kanyang puntos. Sa starting 5, naka 29 minutes po siya, merong 5 points. Si Rui Hachimura, 37 minutes of playing time, meron pong 13 points. Si DeAndre Ayton, more on, ito sa depensa kasi, 20 minutes, merong 6 points. Austin Reeves, 39 minutes of playing time, meron 25 points. And so far, ito na naman si Luka Doncic, hindi talaga nagpapatalo, highest leading scorer ng Lakers. Last game, meron siyang 44 points. Ngayon, itong si Luka ay nasa 35 points na merong 38 minutes of playing time. Alam nyo, sa Lakers po, wag na wag talaga mawawala sa lineup si Luka. Dahil kapag nawala sa lineup si Luka Doncic, sabihin na natin hindi siya ginamit sa starting 5 or na-injury siya, magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng Lakers. Yung mga player, magkakaroon ng pasahan ng bola sa iba't ibang mga setup, Ang ibig ko sabihin dito, hindi natin malalaman kung ang gagamitin ba si Luke Kennard kapag hindi nakapaglaro si Luka. But so far, alalayan po ni Coach JJ Redick na ma-maintain lagi sa starting 5 etong si Luka Doncic. Kaya kung gagamitin naman niya etong si Luke Kennard sa starting 5, mas maganda yan para hindi mabasa ng kalaban